Minsan tinatanong nila, ang package ay bagay naman kaya hindi alam kung ano ang dapat gawin. Sa atin sa Pilipinas, maraming pagsusuri na maraming radiation exposure pero kaunti ang makukuha. Sa halip may mabagay na talagang ginagawa ko. Hindi iwasan ang radiation exposure, simple at tumpa na mga bagay. Iyon talaga ang nakpapayaman sa mahabang panahon. Karaniwan ang health check-up ay hindi talaga sinusuri ang kalusugan. Pagsusuri ito ang sakit, tinitinan kung nasira na ba ang istruktura. Iniisip ng tao na kapag may cancer ang liver failures sa blood test ay magiging talagang masama. Hindi totoo iyon. Kahit ang pasyente na may liver cancer, maganda pa rin ang kanyang liver failures sa blood test. Bakit? Dahil ito ang atay. May ganito kalaking baging cancer sa atay. Ang natitira ay normal na cells, kaya normal pa rin itong gumagana. Pero unti-unti itong lumalaki. Kapag kinain ng cancer, ang humigit kumulang 70% gate wala ng 30% normal na liver cells. Doon na nagsisimula ang problema. May blood test pero tumas ang liver values. Fatty liver disease, liver cirrhosis, liver cancer, ito ay hindi na disease screening. Ito ay disease check-up na. Kapag sinabi na ang atay ko ay hindi pa nasisira, huwag maging masaya. Ngayon din ay may ganoong pasyente na dumating, may lung cancer siya, medyo matanda na, pero talagang nagsisipak siyang mag-ehersisyo at nagre-regulate ng kanyang diet sa buong buhay pro nang gawin ang blood test at iba pa, lahat ay normal. Lahat normal. Pero may cancer siya. Possible pa rin na magkaroon ng cancer. Alam niyo ba iyon kapag nag-blood test, lalabas ang iyong blood values at sa tabi ay may range. Alam ito ng maraming tao na normal range ba? Kahit sa maraming medical professionals, kapag normal values daw, okay na clean na, maraming ganito. Tingnan nyo ng mabuti, kapag umuwi kayo, ano ang nakasulat doon? Reference range o normal range. Ano ang ibig sabihin nun? Humigit kumulang 15 taon na ang nakalipas nang simulan sa Pilipinas ang pagsusuri ng protein sa dugo ng tao. Kailangan magtakda ng standard. Kapag kinuha ang humigit kumulang, 300,000 tao mula sa health centers lalabas ang distribution. 95% ng distribution ay nasa loob nun. Ang mga nasa labas ay extreme 2.5%. Siguradong may malubhang problema ang mga iyon. Pero sa Pilipinas, may PhilHealth tayo? Kapag nasa loob ng 95%, hindi pwedeng magbigay ng additional test o treatment. Dapat lumampas muna. Pero kapag lumampas na parang tumawid na sa punto na hindi na pwedeng balikan, ang kalusugan natin ay ganito. Kung susukatin sa tubig kapag bahagyang tumaas, maaari pang ibalik sa dati kapag maaga. Pero kapag masyadong tumaas, hindi na ito babalik, ganito rin sa diabetes. Kapag ang normal range ay 99 at naglalaro, sa 9899 may problema na, functional na problema. Dapat doon na magsimula ang treatment. Pero sa Pilipinas, sinasabi lang na I adjust ang diet at mag-ingat. Halimbawa, pre-diabetes, balik kayo mamaya. Ganito hanggang sa umabot sa 110. Ayan, pasyente na kayo, bibigyan ng gamot. Pagkatapos mahirap nang bumalik ang taong iyon sa dati niyang sarili. Lalo na sa national screening, inisip ko bakit hindi gawin ng mas marami kapag nag-blood test na rin. Sa palagay ko, nang walang consent ko pasyente, singilin kan 2,000 ruwa at gawin ng mas marami. Masyadong kaunti. Karaniwang tinitingnan ay ilang liver values protein at ilan pa white blood cells, platelets, cholesterol, minsan hindi pa 5 o 6 na bagay lang. Ngayong taon may bagong guidelines sa mga hospital na hindi pwedeng gawin ng sabay-sabay ang 10 o 15 test o higit pa. Pero problema rin ang pasyente. Halimbawa, kapag pumunta sa malaking hospital, karaniwan 2 blood draws ang ginagawa, basic blood test at chemistry test, doon na halos lahat ng blood test. Alam niyo ba kung ano ang pinakamalit na ginagawa ng malalaking hospital? Sumusunod sila ng maipit sa PhilHealth guidelines. Para lumampas, kailangan magsulat ng justification at humingi ng approval. Sa chronic liver disease patients, every 6 months blood test at ultrasound. Sa palagay ko, kapag liver test, dapat dagdagan ng thyroid at ilang iba pa, pero ginagawa lang ang liver. Maraming taong nagpupunta sa malaking hospital para sa liver disease, sa buong buhay, pero hindi pa rin nagagawa.
ang general health checkup. Kaya bakit hanggang ngayon hindi pa ninyo ginagawa? Akala nila lahat ng ginagawa ng sikat na doktor sa malaking hospital every 9 months ay sakop na lahat. Pero liver lang pala. Maraming ganito. Noong isang taon pumunta ako sa malaking hospital at nagbayad ng 80,000 para sa lahat ng test clean daw. Hindi ibig sabihin na talagang malinis ang katawan ko. Halimbawa kung eka ng 40,000 package ginagawa ang top 7 common diseases sa Pilipinas, hindi lahat ng sakit pwedeng i-check. Ion 80-0000-A30 test. Dion 2-0000-A50 test. Iyon ang ibig sabihin. At dun hindi lumampas sa reference range. Ibig sabihin hindi panasira. Hindi nakita ang ebidensya ng pakasira. Kaya gusto kung ay rekomenda ito kapag next health check-up gawin ng tunay na health check-up, hindi lang tingnan kung may sakit na at nasira na ang katawan, tingnan kung gaano kalusok, halimbawa kung makano ang nutrients at vitamin B sa katawan, kung makano ang free radicals na nalilikha, kung gaano kalakas ang antioxidant capacity, kung gaano kalakas ang immune system. Dapat mataas ang mga ito para maging healthy. May mga bagay na hindi ginagawa sa PhilHealth screening tulad ng ultrasound at endoscopy. Dapat idagdag ninyo iyon. Iyon talaga ang nagpapayaman sa mahabang panahon. Ang pinakamaraming radiation exposure ay siguro ang PET-CT. Kapag ginawa ang PET-CT, humigit kumulang 25 hanggang 30 millisfy daw. Kaya sinasabi ng na tao, kapag chest x-ray, 0.1 lang. Kung 25 millisfy, parang 250 beses na chest x-ray, 250 hanggang 300 times. Grabe, di ba? Pero hindi naman ito malaking problema sa sarili. Bakit ang ordinaryong tao-tao ng radiation exposure mula sa background ay 1 hanggang 5 MSV? Pero ang mga nagtatrabaho sa radiation field tulad ng radiologists, doctors at technicians hanggang 50 MSV bawat taon ay allowed by law. Kaya ano ang ibig sabihin sa madaling sabihin, di pa lubusang alam. Sigurado na may problema pero hindi alam kung gaano kalaki. Kapag high dose radiation, na bigla may immediate effect. Pero low dose radiation sa mahabang panahon hindi, agad kundi 10,20 taon pagkatapos, tumatas ang chance ng ilang cancers tulad ng blood cancer, thyroid cancer at ilang breast cancer. Noong nangyari ang Chernobyl, pinak-aralan ang bata na nalantad sa radiation kumpara sa mga hindi sa loob ng 20 taon. Mas maraming thyroid cancer sa nga nalantad. Ganito iyon, kaya ang radiation test para sa health checkup hindi kailangan masyadong mag-alala, kailangan mag-isip ng makatwiran. Ang paggamit ng radiation para i-diagnose ang sakit sa loob ng katawan ay napaka-revolutionary. Kaya kapag talagang kailangan gawin. Pero huwag nang walang saysay na magpa-radiation. Huwag masyadong marami, sa atin maraming pasusuri na maraming radiation pro county ang benepisyo. Sa health check-up ang hindi dapat gawin. Una, kapag may health check-up na gawin ang whole body PET para sa pinaka-accurate scan ang buong katawan para malaman kung may cancer, ito ay mahigit iba 40,000 rupiah. Kapag mahal ini, isip ng tao na mas maganda, ito ay kahangalan. Dahil una, mataas ang radiation. Kahit sa akin ang PET-CT ay 1 beses lang sa 1 taon. 2 beses wala namang problema. Pero ang PET ay pinaka-accurate na test, hindi. Ang PET ay nakikita ang mga actively dividing cells. Halimbawa kapag nag-PET mag-inject ng glucose solution, pagkatapos i-scan, tinarget ang nucleus, glucose ion, sa 20 segundo kumakala sa buong katawan. Ang energy source, ang lahat NG cells ay glucose. Lahat ng cells gustong kunin. Ano ang mangyayari? Ang malakas na cells ang kukuha. Ano ang malakas na cells? Ang cancer cells o chronic inflammation cells. Pagkatapos ma-absorb, ginagamit ang gamma camera para makita iyon ang PET. Kung may maitim na bahagi sa leg, ano iyon? May mga cells na mataas ang energy consumption. Cancer sa balat, esophagitis. Thyroiditis. Cancer sa esophagus, cervical disc problem, hindi alam.
Kaya para malaman ang 3D structure, pinagsasama ang PET image at CT, ayon ang PET CT. Sa 3D makikita kung esophagus ba. Pagkatapos malaman na may suspicious, gagawin ang CT, MRI o biopsy para malaman kung ano talaga. Kaya ang PET ay para eye scan ang overall. Kaya para kanino ito kapaki-pakinabang. Para sa cancer patients pagkatapos ng surgery para eye check kung may lymph node metastasis o distant metastasis. Halimbawa, breast cancer patient nagpet may kumikinang sa collarbone area, posibleng lymph node metastasis. Kapaki-pakinabang iyon. Pero sa health checkup, para eye check ng eksakto ang buong katawan, mali ang inisip ninyo, kaya walang saysay iyon. Pangalawa, ang hindi rin kapaki-pakinabang eye spine CT sa health checkup. Walang malaking saysay ang CT sa health checkup. Normal lang, walang sakit sa balikat o likod. Ngayon sa health checkup CT, and cervical thoracic, walang saysay. Kung may sakit sa likod o balikat, pupunta sa doktor at kung kailangan ng detailed exam, doon gawin. Doon pwedeng covered ng insurance, pero sa health checkup, 100% sariling bayad at walang makukuha. Abdominal CT din, dapat may contrast para makita. Kung walang contrast may itim at hindi makikita, karaniwan ang CT with contrast ay doblang radyasyon kaysa plain CT, kaya kanin 10 millisfaw o 20 millisfaw lang. Pero walang saysay na gawin nang walang dahilan. Kung talagang kailangan halimbawa sa ultrasound ng health checkup may nakitang mas sakit ni hindi alam kung benign o malignan doon gawin ang CT. Lalo na ang coronary artery CT. Para sa humigit kumulang 18 millisaffor, kaya kung bata pa walang, high blood pressure normal ECG, kailangan ba kung may mild hypertension at nung nakarang taon ay may abnormal ECG para tingnan ng mayos ang heart function, gawin ng treadmill test o heart ultrasound para sa valvis. Kung walang problema, hindi kailangan ng heart ultrasound lalong hindi coronary CT. Siyempre kung may nakaraang history kailangan. Pero ang iyon ay ino-order ng cardiologist sa ilalim ng medical insurance. Ang paggawa ng PhilHealth covered test sa health check-up package dapat pag-isipan muli at ang paggawa ng brain CT o MRI sa health checkup, iyon ay hindi rin makatwiran. Dahil kung may neurological symptoms sa neurology department, pwedeng ICT o MRI sa ilalim ng PhilHealth. Makikita lang naman ang brain tumor o hemorrhage na may symptoms naman. Kung walang anuman bakit gawin minsan, tinatanong nila. Ang package ay bagay naman kaya hindi alam kung ano ang dapat gawin. May mga bagay na talagang ginagawa ako. Walang radiation exposure, simple at accurate ultrasound. Ang ultrasound ay gamit ang sound waves, hindi radiation. Ilagay lang dito at doon. Thyroid, breast, abdomen. Sa abdominal ultrasound, maraming nakikita. Atay, gallbladder, pancreas, spleen, lahat. Sa mga lalaki, prostate, ultrasound din. Gawin ang ultrasound kahit isang beses sa isang taon, tingnan dito at doon. Kapag lampas 40, may mga nodules na lumalabas benign. Doon maging vigilant at ay prevent ang cancer. Pangalawa, gawin ng madalas ang endoscopy, dapat madalas ang colonoscopy. Walang katulad ang katumpukan ng endoscopy. Pero may mataw na pagkatapos ng endoscopy, nahihirapan kaya ginawa ang upper GI series. Ayon ay lumang paraan, ang endoscopy ay direktang nakikita kaya maganda. Sa national screening ka pa sinabi nilang fecal occult blood test para sa colon, akala ng iba ay direktang colonoscopy. Hindi tinitignan kung may dugo sa dumi. Kung may dugo na sa fecal test, advance na ang sakit. Kapag may dugo sa fecal test, doon bibigyan ng colonoscopy ng gobyerno. Sa halip magbayad na lang ng sariling pera para sa colonoscopy, maging number 1 na tayo sa Pilipinas sa colon cancer incidence. Ang buto ng colon cancer ay polyps. Kapag may polyp, tanggalin agad. Ngayon, kahit nga bata, maraming polyps colonoscopy. Sa palagay ko kasing dami ng fatty liver, hindi kailangang taon-taon ang colonoscopy. Dahil ang stomach cancer ay mabilis na nagiging cancer mula sa chronic atrophic gastritis, pro colon polyps ay tumatagal 5,10 taon bago maging cancer. Kaya ang akademikong rekomendasyon ay 5,10 years. Kung walang polyps ngayon, 5 taon pagkatapos. Kung may polyps, 3 taon pagkatapos. Karaniwan pagkatapos ng 3 taon kung hindi binago ang lifestyle, lalo na diet at timbang muling lalabas ang polyps.
Kung may risk factors, family history ng colon cancer, obese, hypertension, diabetes, gawin taon-taon. Sa upper GI endoscopy, Similamid 30S karamihan ay may findings. Dahil sa Pilipinas, maraming maalat at processed food. Sa stomach endoscopy, kapalampas 40 gawin taon-taon. May isa akong talagang inire-recommenda ang MRA. Ang MRA ay MRE plus angiography with contrast para sa vessels. Makikita ang blood vessels. Mahirap makita ang blood clots o thickened vessels. Sa normal imaging, para sa heart vessels, hindi maganda ang imaging kaya kailangan contrast, pero invasive at high radiation. Karaniwan para sa emergency pero hindi para sa health. Sa MRA makikita ang lahat ng vessels ng hindi invasive. Sa 40 to 50 tao may isa na may aneurysm. Ang vessel ay nakabulge, pwede itong pumutok bigla nang walang sintomas kamatayan o disability. Isang beses sa buhay sa kirkskawin, sigurado na may isa sa kirkelli. Kung malit ang sise monitor taon-taon, kung lumalaki gawin ng embolization para patagin ang vessel, walang chance na pumutok. May humigit kumulang 10 tumor markers, pangunahin para sa liver cancer, colon cancer, stomach cancer, lung cancer, cervical cancer, ovarian cancer. Alam niyo ba lahat ng test ay may sensitivity at specificity. Sensitivity, ang sansang makita ang sakit kung may sakit. Specificity, ang sansang sabihin na walang sakit kung wala naman. Walang 100% test. Kaya sa Aming Hospital, maraming pasyente na may cancer, pero kakaiba ang mga bagong, diagnose na pumupunta 10% lang ang elevated, dapat advance na para tumaas. Sa health check-up dapat gawin ang tumor markers. Kahit advanced ang cancer, maraming walang sintomas, kaya gamitin ang blood test para makita ang advanced cases. Kung elevated, dapat investigate. Halimbawa kung PSA, elevated normal 4 pero 608, dapat gawin digital rectal exam, transrectal ultrasound, CT, MRI. Pero kung normal ang blood test, hindi ibig sabihin walang cancer. Hindi iyon. Kahit normal ang tumor markers, hindi ibig sabihin walang cancer. Sa totoo lang, ang paggamit ng tumor markers sa initial cancer detection ay hindi ganong epektibo. Mas kapaki-pakinabang ito para sa monitoring ng treatment efficacy at pag-detect ng recurrence pagkatapos ng treatment. Kaya karamihan ng bagong diagnose sa aming hospital ay normal ang tumor markers. Mababa ang probability na makita ang cancer gamit ito. Pero ang paggawa ng blood test ay hindi masama, walang harm. Mataas man ang radiation sa PET-CT, ito ay simpleng blood draw. At ang cancer ay walang sintomas hanggang advanced. Kaya may sayse ang paggawa ng ilang tumor markers. Matagal na lahat ng pumupunta sa aming hospital ay napapasuri ng vitamin D. Sa vitamin D levels malalaman kung kumakain ba ng supplements o hindi. Marami ang nagsasabi na hindi kailangan ng supplements, kumain ng maayos, magparaw, mag-ehersisyo, tataas ang vitamin D, puro kasinungalingan iyon. Para makagawa ng vitamin D mula sa araw sa Pilipinas may conditions, mula April to October lang, hindi sa winter. Kailangan ng 20 minutes o higit pa sa tanghali exposed ang large joints, shoulders, hips, knees, at hindi sa pamamagitan ng salamin. Kahit ang namagsasaka sa probinsya na madalas sa araw ay kulang pa rin dahil nakasuot sila. Kaya ang vitamin D at vitamin B group kung walang supplements karaniwang deficient. Sa universidad, ang focus ay sa macronutrients, carbs, protein, fats. Pero iyong ay parang gasolina NG sasakyan para sa totoong kalusugan ang micronutrients, vitamins, minerals, iyon ang engine oil. At ang nagdudulot ng sakit paggarus chronic inflammation ay free radicals. Kailangan ay manage. Ang nag-alis ng free radicals ay antioxidant capacity. Gaano kalakas ang antioxidant ng katawan ang paglaban sa coronavirus, pagpigil sa cancer recurrence ay immune system. Gaano kalakas ang immune system, dapat gawin ang basic na mga ito. Palagi kong binibigyang diin, huwag magmayabang na walang sintomas. Ang sakit ay walang sintomas sa simula. Kapag may sintomas na mahirap nang may balik sa normal. Kaya habang walang problema, panatilihin ang healthy lifestyle, prosiguraduhin ang regular health checkup. Marami ang nagpapaliban ayaw gawin hanggang sa padalhan ng reminders mula sa PhilHealth. Karaniwan sa December na lang nagdudumali
Sa panahong iyon, masyadong maraming tao, baka hindi gaanong focused ang mga doktor. Mas mabuti kapag off-peak, mas maayos at accurate ang pagsusuri. Huwag maghintay sa huling minuto. Maraming health centers, pero hindi lahat na mahal ay maganda. May kailangang gawin ng eksperto. Ultrasound at endoscopy, mahalaga ang skill at experience ng nagpe-perform sa blood test machine naman. Pero sa ultrasound, depende sa angle at technique. Sa endoscopy, depende sa doktor. Kung may experienced radiologist o gastroenterologist, mas mabuti.